bawat isa. Natutuwa po ako na makasama ko kayo ngayong araw na ito. At mas natutuwa po ang Lord na nagkatipon-tipon na naman po tayo upang papurihan po ang ating Panginoon. Sino po sa atin ang gustong mamuhay ng may kalayaan kasama ang Lord at sa lahat ng kanyang gagawin sa ating mga buhay? Di ba lahat naman tayo gustong maging malaya? Maging malaya sa mga sakit at karamdaman sa mga mali nating gawain, sa mga kasalanan na hindi natin ma-confess, makalaya sa mga nangyari sa atin na hindi man kagustuhan ng Panginoon pero pinahintulutan niya upang maging lesson po ito sa ating mga buhay upang ipagkatiwala natin ang ating mga hindi natin mapalayang wait lang, may nakakabahan talaga ako. Ang ganda na ng pasok mo. Sinira mo pa. Sorry po. Ay, nakakabahan ako. Kaya mo yan. Isipin mo. Kaya mo yan. Feeling ko nasa church na ako eh. Meron Wala. din siya sa feeling na nasa langit na. Gusto Sige, ko na go. yan. Monily, go. You can do Opo. it for the glory of God. Kahit na alam natin na mahirap, pero kung isasama natin ang Lord, makakalaya tayo by the grace of the Lord. Ayun po. Tayo po ay yumuko at manalangin. Hello. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nang iiwan kailanman. Dalangin po namin, Panginoon, na pakasamahan po kami ng iyong banal na Espiritu sa gawain ito upang mapagtagumpayan na naman po, upang mas maunawaan po namin sa mga kapatid ko po na narito. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang magrema po sa aming mga puso at magamit po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. At sa iyong abang lingkod po na gagamitin sa aking pong buhay, ikaw lamang po ang makita. Itago mo po ako sa iyong likuran upang mas maunawaan po nila ang iyong kalooban na ihahayag sa oras na ito. Ikaw lamang po ang mapapurihan. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' name, Amen. Ayun po. Makikibukas po tayo sa Galatians 5 verse 1. Nasusulat po dito, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ito po yung makalaya tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag tayo at huwag paalitin muli. Ang title po natin sa araw na ito ay Living in Glorious Freedom. Glorious po ito po ay excellent. Sa biblical meaning po, ito ang sariling kaluwalhatian ng Diyos na ibinibigay niya at nangangahulugan ito ng karangyaan at meaning ng kanyang presensya at karangalan. Sa freedom naman po, the state of not being prison or enslaved. Ito po yung karapatan nating kumilos, magsalita o mag-isip na walang sagabal o pagpipigil. Ang biblical meaning po ng freedom sa John 8 verse 36, kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo,
talagang magiging malaya kayo. Ayan po. Punta na po tayo sa areas freedom is needed. Una po, ang ating mga personal nating mga buhay. Kailangan din pala nating palayain ng ating mga sarili. Paano nga ba? Kailangan natin bigyan ng kalayaan ng ating mga sarili sa mga bagay o sitwasyon na makapagbibigay sa atin ng kabigatan sa pang-araw-araw nating buhay. Madalas mas sinisisi natin ang ating mga sarili dahil sa mga kamalian natin o mga bagay na hindi natin nakukuha yung mga kagustuhan natin. Pinapadaan tayo ng Lord sa pagsubok para maging lesson ito sa ating buhay. At minsan po, sinisisi natin ang ating mga sarili dahil akala natin hindi tayo enough sa isang tao. Kaya minsan sinisisi natin ang ating mga sarili. Huwag nating sisihin o balik-balikan pa ang mga matatagal ng tapos na. Marami sa atin ang matagal ng panahong sinisisi ang ating mga sarili. Kaya mga kapatid, kung mayroong dito na hindi pa kayang palayain ng ating mga sarili, umpisahan na po nating idulog sa ating Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ng buong puso na magkaroon tayo ng kalayaan. Ibigay natin ng respeto at pagmamahal sa ating mga sarili para mahalin din tayo ng mga nasa paligid natin. Number 2 po, family. Dahil sa mga hindi pagkakaunawaan at mga pagkakaiba-iba ng ugali. At minsan hindi pa tayo sa ating mga pamilya, hindi pa tayo nagkakaisa. Number 3, sa relationship naman, kapag hindi nagbibigayan, walang magandang komunikasyon, at walang respeto, lalo kapag hindi centered ang Lord. Number 4, finances. Kapag hindi natin nababudget na maayos, kaya nagkukulang yung finances natin na imbis na unahin natin yung needs kaysa sa mga luho natin. Number 5, spiritual. Kapag masyadong nagpapa-apekto sa mga material things at mas sinusunod natin yung ating mga sarili at mas pinaniniwalaan natin yung makamundong gawain. 6 po is mental. Pag sobra tayong nag-iisip ng mga negative, kaya tayo nai-stress. 7 is emotional. Kapag galit tayo o malungkot, hindi natin makontrol ang ating mga nararamdaman. Pag sobra po tayong nagiging emotional, naapektuhan po ang spiritual at ang ating mental health. Yun po yung mga areas freedom is needed. Punta naman po tayo sa ating biblical characters experience glorious freedom. Una po, number 1, the blind Bartimaeus. Sa Mark 10, verse 46 to 52 po, napapaloob po dito na yung isang bulag na namamalimos ay gusto pong makakita at nang marinig niya na daraan si Jesus, nagsisisigaw siya. At sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At pinigilan siya ng mga tao. Pero mas lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At pinatawag nga po siya ni Jesus. At nang makalapit na yung bulag, sabi ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ng bulag, gusto ko pong makakitang muli.
kung gayon, magaling ka na. Ayun nga po, sa isang salita lang po ng Lord, nakalaya po sa sakit at karamdaman si Bartimeo po. Dahil sa kanyang pananampalataya, nakalaya siya sa matagal niya ng dinadalang sakit. Number 2, the leper. Ang taong ketongin. May isang taong ketongin na lumapit kay Jesus. Ito ay lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus, oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. Ayun nga po, luminis na po siya at nawala po yung ketong niya. Isa din po yan sa pinalaya sa kanyang karamdaman. Napakabilis po ng magpagaling ng Lord basta kalooban niya. Number 3, kay Zacchaeus, isang tax collector. Nakalaya siya sa maling gawain. Isa siyang maniningil ng buwis. At nang marinig niya na daraan si Jesus, ay umakyat siya sa isang puno. At ang tapat na Jesus doon ay tinawag siya at sabi niya, Zacchaeo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Tuwang-tuwa naman po si Zacchaeo at pinatuloy niya nga po. Yung mga tao nagbulong-bulungan dahil ang sabi nila isang makasalanan pero gustong puntahan ng Diyos. Si Zacchaeo naman po, ang sabi, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga may hirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya na maka-4 na beses. At ang sabi ng Lord, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ayun po, pinalaya po ng Lord si Zacchaeo sa maling gawain niya. At number 4, the adulterous woman. Isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Sa John 8 verse 1 to 11. Iniharap siya ng isang babae na iniharap kay Jesus at sinabi, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalunya. Ayon po sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang katulad niya. Tinanong sila ni Jesus, ang sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siya namang bumato sa kanya. At mula sa pinakamatanda, isa-isa silang umalis. At sabi ni Jesus dun sa babae, iniwan nila ang babae. Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Sabi ng babae, wala po, Ginoo. At ang sabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan, umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Nakalaya siya sa isang relasyon na sa mali niyang pangangalunya. Naghang ba ako? O sumangili? Na hindi natin ma-surrender o ma-confess sa Lord. Sabi nga po sa Isaiah 43 verse 25,
Gayunman ako ang Diyos na mapagpatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga kasalanan. At number 2 po, unrepentance. Kapag hindi tayo nagsisisi, nasasaktan si Jesus. At alam niyo po ba na kapag nasasaktan si Jesus, sabi sa John chapter 11 verse 35, tumangis si Jesus. Tumatangis din po pala ang Diyos dahil mahal niya tayo. At number 3 po, unforgiveness. Hindi tayo willing na patawarin ang mga taong nanakit sa atin. Nabuo ang galit. Kapag hindi tayo nagpapatawad, marami ang naaapektuhan. Maging ang ating mga pamilya. Sabi po sa Matthew 6 verse 15, if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Ayun nga po, kailangan po natin patawarin kasi kung hindi po tayo magpapatawad, ang ating Panginoon na hindi rin po tayo patatawarin. Number 4, pride. Pagbibigay lang ng self-importance. Yung hinahayaan natin na kainin tayo ng pride. Nahihirapan tayong palayain ng ating mga sarili at mas nabibigatan ng ating mga puso. Nahihirapan tayo sa pang-araw-araw natin dahil dala po natin lagi kung tayo ay ma-pride. Sabi po sa Mateo 23 verse 12, ang nagmamataas ay binababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Number 5, disobedient or self-will. Ang hindi natin pagsunod sa Lord at nananahan lang tayo sa ating mga sarili. Punta naman po tayo sa how to live glorious freedom. Unang-una po, receive Jesus as our personal Savior, personal Lord and Savior. Upang hindi tayo bumalik sa ating mga maling gawain, isipin natin ang Lord yung ginawa niyang sakripisyo para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Sabi nga po sa Psalm 62 verse 1, tanging sa Diyos lamang ako aasa, ang kaligtasan ay nabubuhat sa Kanya. Number 2, repent. Wala na tayong kabigatan na dala-dala sa buhay kapag nag-repent tayo. Sabi po sa 1 John 1 verse 9, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Patatawarin po tayo ng Lord anuman po ang ating mga maging kasalanan basta po sincere po tayo sa paghingi ng tawad sa Kanya. Number 3, Next forgive. topic tayo. Benefits of freedom. Number 1, overwhelming joy. Ito po yung isang pakiramdam na labis na kasiyahan at kaligayahan. Sabi po sa 3 John 1 verse 4, wala nang higit na makakapagpaligaya sa akin kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ng aking anak. Maging ang Lord ay masaya dahil na-overcome natin ang mga hadlang sa ating mga kalayaan. Number 2, unending peace. Yung nagkaroon tayo ng katahimikan, nagkaroon tayo ng kapayapaan, kaya mararanasan natin yung kalayaan na ganito. Number 3, unstoppable victory. Ito yung glory or success. O nag-success tayo sa anumang mga struggle. Katulad ng mga nagagawa nating mali. Number 4, satisfied life. Yung kontento tayo sa ating mga buhay.
kung ano man yung kinatatayuan natin ngayon. Maging satisfied tayo dahil alam ng Lord ang mga plano niya. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat patid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Punta naman po tayo sa response to God after freedom. First, commit to the Lord. Kailangan po natin mag-commit sa Lord kasi sabi po sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Ang Lord na po ang bahala kung ano man po ang ating mga ginagawa, kung ano man po yung mga plano niya sa ating mga buhay. Number 2, serve God. Serve to God. Unang-una, syempre, kapag nagsiserve tayo kay Lord, buong puso natin siyang paglilingkuran at ibibigay natin kung ano man. Number 3 po, live with integrity. Ito yung nag-o-obey tayo sa Lord, yung honest tayo maging sa ating mga sarili. Mas lalo tayong mapapalapit sa Lord at maiga-guide niya tayo sa ating mga buhay. Kaya magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ayun po, conclusion na po ako. Conclusion po, the only real prison is fear and the only real freedom is freedom from fear. Yun yung makalaya tayo sa mga kinatatakutan natin, mga kasalanan na hindi natin ma-confess sa Lord. Yung akala natin i-judge tayo, pero ang Lord hindi tayo i-judge kahit ano man yung maging kasalanan natin sa ating mga buhay. Sabi nga po sa 1 Peter 2 verse 16, live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servant of God. Okay na po, Pastora. Naanyayaan ko po ang worship team. Habang hindi karapat-dapat, magugulan ng Ama at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo sa ating ibig mo nang di kayang tumbasan, O Diyos, katarungan at
ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yakap mo sa aking kamay, ibig mo hindi kayang umasan. Ang katarungan, katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Teka na. Sarah, try ka na po. Doon na ba yung closing prayer, Pastora?